Kabanata 6251. Nanlamig ang matandang babae sa kinatatayuan. Unti-unting nakabawi si Paisley sa kanyang pagkakalmado. Nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki, at tumingin sa paligid niya. Natisod si Marley sa lupa. Anong nangyari sa matandang babae, Miss Paisley? Nagdilim ang mukha ni Paisley. Sinala ko na ang iyong matandang babae ay sinapian. Normally speaking, ang lichen pill ay dapat na kayang harapin ang anumang problema. Bukod sa napoposes siya, wala nang ibang paliwanag. Ngunit huwag kang mag-alala, ang kapulungan ng mga pari ay dalubhasa sa exorcism. Tingnan mo, lumapit sa labanan, at magmarcha sa pormasyon. Ibang kilos ang ginawa ni Paisley habang hinahampas niya ang kanyang palad sa puso ng matandang babae, na parabang siya ay agad na nagpaplanong durugan ang masamang espiritu. Hihihi, kakaibang tumawa ang matandang babae, pagkatapos ay galit na ikan-away ang kanyang kamay. Sinampal si Paisley sa mukha. Siya ay ipinadala sa paglipad, at ang dugo ay lumabas sa kanyang bibig, na hindi na niya kayang mag-ipon ng kanyang lakas upang makabangon muli sa kanyang paglipag. Nagkatinginan ang mga tao sa bahay ng mga pari, at hindi na sila maglalakas loob na tumapak sa harapan pagkatapos noon. Tinakpan ni Paisley ang kanyang mukha, may pag-asa siya pero hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito. Ama, bakit ka bumalik? Masiglang sabi ni Marley matapos makita si Veer. Sobrang lakas ni Lola ngayon. Wala siyang pinagkaiba sa isang hayop. Wala tayong magagawa sa kanya. Dapat maghanap ka pa ng mga eksperto para tumulong. Binaling ni Marley ang tingin kay Harvey. Natigilan siya, at tinitigan si Veer. Naniniwala ka sa conman. Ama, sa tingin mo kaya niya itong harapin kapag hindi kaya ng House of Priest? Hindi niya magiging kayang gawin kahit na ano, kahit ang honey pill. Iba na ang mga bagay ngayon. Umalis ka na, sigaw ni Marley, na ang tinig niya ay tigang na boses. Masama kung pinapahiya mo lang ang sarili mo dito. Mamamatay ka talaga kapag lumapit ka. Walang halaga, alam kong sinusubukan mo lang na pasayahin ang karamihan. Walang kwenta, magkaroon man ng self-awareness. Let tell you. Bago pa man matapos magsalita si Marley, nanlamig ang mukha niya at tuluyang nalaglag ang panga. Napatingin din si Veer at ang iba pa. Naglabas ng kutsilyo si Harvey at hiniwa ang daliri nito. Pagkatapos ay pinahid ang isang patak ng dugo sa ulo ng matandang babae. Yung titig niya ay biglang nabawi ang kaliwanagan, at bumagsak siya sa lupa, paralisado. Isang patak lang ng dugo ang kailangan. Anong nangyayari dito? Nagulat ang lahat, na sinampal pa ang sarili sa mukha para masigurado na hindi sila nananaginip. Walang kabuluhan ito. Si Veer ay napahimas sa kanyang sentido pagkatapos. Agad siyang pumunta sa kanyang ina, at inilagay ang kanyang mga daliri sa kanyang palso. Hindi siya patay. Hindi patay ang nanay ko. Bulalas niya sa nanginginig na boses. Sir York, kung mapatahimik mo siya, mailigtas mo rin siya. Please. Itinapon ni Harvey ang kanyang kutsilyo sa isang tabi bago dumungaw sa matandang babae. Maghanda ka ng tahimik na kwarto. Let's take a look there. Natigilan si Paisley at ang iba pa sa kanilang pagkalito nang dadalhin na sana ng mga tao ang matandang babae sa kanyang kwarto. Ang pagpighil sa matandang babae ng madali ay sapat na upang sabihin kung gaano kahanga-hanga si Harvey. We can't bring her back to her bedroom. She can't stay here also, sabi niya sabay wagayway ng kamay. Magpalat tayo ng lugar. Nagkatinginan ang mga tao, at pagkatapos ay binuhat ang matandang babae sa security room. Mabilis na kinuha ni Harvey ang isang tao upang magdala sa kanya ng isang set ng mga karayom, at tinusok ang mga daliri ng matandang babae sa kanila. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang itim na usok na may napakabahong amoy ay lumabas sa kanyang mga daliri. Ang mukha ng matandang babae sa wakas ay nagpakita ng kulay, na parang nabigyan muli ng buhay. Sandali siyang tinitigan ni Harvey bago inilipat ang aura nito sa puso niya. Nang umatras si Harvey, tuluyang nilapitan ni Veer ang kanyang ina. Sir York, ang nanay ko ba? Na-possessed siya, oo. Ito ay dapat sa pamamagitan ng isang kakaiba,
tulad ng amoy ng nabubulok na laman. Kadalasan ay hindi ito magiging aktibo sa katawan ng matandang babae, ngunit pagkatapos uminom ng lichen peel at ng Green Spring Minestrone, ang amoy ay nauwi sa lahat ng sustansyang iyon. Lahat ng iba ay ang nangyari. Inilabas ko na ang amoy at tinataka ng puso ng matandang babae, dapat ay maayos na siya para sa kalagayan. Papaliguin mo na lang siya ng formula na binigay ko sayo sa susunod na linggo. Tandaan mo, hindi masyado kayang tumanggap ng katawan niya. Maliban sa murang gulay at lugaw, huwag mo siyang pakainin ng kahit anong iba pa. Pagkalipas ng ilang linggo, makakaligtas siya ng higit sa 1 dekada. Ngunit kung hindi, kahit na ang Diyos ay hindi magagawang iligtas siya. Mabilis na tinawag ni Veer si Yusuf at ipinaliwanag sa kanya ang lahat, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga daliri sa palso ng matandang babae muli. Naisip ni Harvey na ang isang tulad ni Veer ay likas na magiging maingat. Casual siyang lumabas ng silid ng walang sinasabi bago sumilip sa napakalaking gusali sa harapan niya. Ang tinutuluyan ng matandang babae ay nagmistulang isang malaking kastilyo, ngunit parang isang libingan din. Nakakunot ang noo ni Harvey habang may iniisip saglit. Makalipas ang ilang minuto, excited na lumapit si Veer kay Harvey. Dahil bihasa siya sa parehong mga kasanayang medikal at martial arts, maaari niyang malaman na ang kanyang ina ay hawak pa rin ng buhay para sa oras na ito. Kung ano ang susunod na mangyayari, ang lahat ay nasa tadhana. Kahit anong kaso, ginawa na ni Harvey ang lahat para tumulong. Mabilis na lumapit si Veer kay Harvey, at hinawakan ang kamay nito. Harvey, mula ngayon, may utang na sa iyo ang pamilya Hunt. Kung may gusto ka, hindi na kailangan para magpigil. Basta alam mo, ang pamilya ay palaging gaganti ng pabor. Tumango si Harvey. Masyado kang mabait. This is nothing, sabi niya. Nakaligtas na ang iyong ina, ngunit narito pa rin ang pangunahing panganib ng iyong pamilya. Kung hindi natin ito agad haharapin, magkakaroon ng mas maraming problema sa lalong madaling panahon. Natigilan si Veer habang nakatitig kay Harvey. Sinasabi mo. Napatingin si Harvey sa building na nasa harapan niya. Nagpakita ng curious na tingin si Veer, saka tumingin sa direksyon ng tingin ni Harvey. May problema ba sa lugar na iyon, Harvey? Doon ako tumira noon. Doon ka nakatira. Naging seryoso ang tingin ni Harvey. Mukhang pinrotektahan ka ng nanay mo sa kapahamakan mo sa pagkakataong ito. Isang tao para sa'yo. Kung naniniwala ka sa akin, dapat mong alisan ng laman ang gusali sa lalong madaling panahon. Natigilan si Veer. Bakit naman? Diretso ang turo ni Harvey. Kung tama ako, dapat may nicho para sa mga nakatira sa ilalim mismo ng gusaling ginawa kamakailan. Malas para sa isang matandang lalaki na nakatira sa tuktok ng isang libingan. Libingan para sa buhay. Naging kakaiba ang tingin ni Veer. Ang lugar ay may higit sa 100 taon na halaga ng kasaysayan, Harvey. Naniniwala ako sa iyo tungkol sa libingan, ngunit isang bagong gawang libingan. Sa kabila ng nakakagulat na husay ni Harvey, hindi pa rin makapaniwala si Veer sa sinabi ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang gusali ang kanyang tinutuluyan sa pinakamahabang panahon, ito rin ang sentro ng pamilyang Hunt. Kung may libingan para sa mga nakatira sa ilalim mismo ng gusali, alam na niya ito sa ngayon. Anong biro? Gayunpaman, walang gustong sabihin si Veer dahil sa mga salita na nanggagaling sa bibig ni Harvey. Ganun pa man, bumaba na naman ang impresyon niya kay Harvey. Kalmadong napangiti si Harvey matapos makita ang pagmumukha ni Veer. Ginawa na niya ang lahat sa pamamagitan ng pagliligtas sa matandang babae. Buti sana kung nakinig si Veer. Ngunit kung hindi, kung gayon ang iba ay nasa kapalaran na magpasya. Ganyan talaga ang buhay. Hey, hey, hey. Tumalikod si Harvey habang umiiling na handang umalis sa lugar. Si Marley ay lumabas ng security room. Matapos makita ang mukha ni Harvey, saglit siyang nag-alinlangan bago lumapit. I'm sorry, Sir York. I was being ignorant before. Salamat sa pagligtas sa lola ko sa kabila ng pagkaroon ng conflict natin. No worries, it's all in the past now.
I never held a grudge against you, either. Ayaw ni Harvey na pahirapan si Marley dahil masasabi niyang sincere ito. Nakakuha ng amoy ang katawan mo nang masagasaan ka ng matandang babae. Dapat maligo ka rin sa formula na isinulat ko. Makakabuti ito para sa iyo. At ingatan mo ang iyong ama. Huwag na huwag nang papasukin pa ang sinuman sa lugar na iyon. Matapos ituro ang building sa likod niya ay umalis na si Harvey habang umiiling. Nasabi na niya lahat ng kailangan niya. Kung hindi nakinig ang pamilya Hunt, wala na siyang magagawa sa mga bagay. Matapos harapin ang insidente ng pamilya Hunt, bumalik si Harvey sa 5-star hotel. Bukod sa paghiling kay Yvonne na magpadala sa kanya ng impormasyon tungkol sa Country H Commercial Group, hiningi din niya itong detalyadong mga dokumento tungkol sa darating na martial arts tournament din. Normally speaking, aabisuhan muna si Harvey tungkol sa isang napakalaking kaganapan, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito hanggang kamakailan lang. Mukhang wala namang nagplano na makipag-ugnayan sa kanya noong una. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng Martial Arts Alliance. Matapos basahin ang lahat ng mga dokumento, ngumiti si Harvey ng mahina. Ang paligsahan ay hindi kasing simple ng naisip niya. Maliban sa pagpili ng kampyon ng mga martial artist ng nakababatang henerasyon, may mas mahalagang dahilan. Gusto nilang makakuha ng ibang kinatawan. Sa Martial Arts Alliance, si Harvey ay isang tagalabas lamang. Dahil sa kanyang napakalawak na reputasyon noon, ang mga nakatataas ng Martial Arts Alliance at ang sagradong martial arts. Ang mga lugar ng pagsasanay ay walang pagpipilian kundi sumunod sa mga patakaran. Dahil medyo mahinahon si Harvey kamakailan, naisip nila na oras na. Pinili nilang tuluyang kalimutan na rin ang mga nagawa ni Harvey. Nais nilang palitan siya kahit papaano ng isa sa kanilang mga tao. Saka lamang ito magkakasya sa mga interes ng sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ito ang totoong dahilan ng martial arts tournament. Ito ay natural lamang para sa isang namumukod tangi sa nakababatang henerasyon pa rin ang susunod na kinatawan. Pagkatapos ng lahat, pareho ang underworld at ang martial arts world. Ang pakikipaglaban at pagpatay ay hindi lamang ang mga paraan upang malutas ang mga bagay, mahalaga din ang mga relasyon. Pagkatapos basahin ang mga dokumento, gumawa ng ilang tawag si Harvey sa telepono at pagkatapos ay nagsimulang pag-isipan ang sitwasyon. Ang sitwasyon ng Walls Ing ay tila simple, ngunit ito ay lubhang mapanganib sa katotohanan. Ang Martial Arts Alliance, ang Country H Commercial Group, at ang mga nangungunang puwersa ng bansa na nagpapakita na parang kalmado bago ang bagyo. Pagtingin sa bintana, tinakpan ng maitim na ulap na kahawig ng mga dragon ang buong kalangitan. Kinabukasan, alas 9 ng umaga. Harvey was enjoying his breakfast in the presidential suite nang biglang nagring ang phone niya. Isang magandang string ng mga numero ang nakita sa screen, saglit na nag-alinlangan si Harvey bago tuluyang kinuha ang tawag. Gusto mo ba ngayon, Mr. York? Umalangaw-ngaw ang magandang boses ng isang babae. Natigilan si Harvey, saka sumimangot. Sino ito? Nag-usap na tayo kagabi. Miyembro ako ng secretarial, at pati na rin ang secretary na itinalaga sa iyo ng mga nakatataas. Tumawag ako para tingnan kung gusto mong sumali sa cocktail party na inorganisa ng Country H Commercial Group. Ikaw ang pinakabatang miyembro ng konseho kung tutuusin. Maraming tao ang gustong makilala ka. Magkakaroon ka ba ng oras? Sa kabila ng magalang na tono, ramdam ni Harvey ang paninigas ng boses niya. Dahil hiniling sa kanya na maging kasangkot sa organisasyon na sinusubukan niyang malaman, ito ay isang mahusay na pagkakataon. Sure, I'll join, walang pag-aalinlangan niyang sagot. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6255. Alas 4 ng hapon. Isang Porsche Panamera ang nakaparada sa harap ng 5-star hotel. Iyon ay sinabi, ang isang kotse na ganoong kalibre ay hindi masyadong kahanga-hanga kumpara sa hotel. Bumaba ang bintana.
Isang dalagang nasa 20s ang nakita sa kotse na may casual na damit at isang pares ng salaming pang-araw. Karamihan sa kanyang mukha ay natatakpan ng malaking salaming pang-araw, ngunit ang kanyang figure at ugali ay medyo pambihira. Kasama ang magandang kotse, nakaakit siya ng maraming atensyon sa paligid niya. Casual na nagtaas ng banner ang babae na may kasamang pangalan ni Harvey. Hindi gusto ni Harvey ang ganoong high-profile na paraan ng paggawa ng mga bagay, ngunit isang buntong hininga lang ang pinakawalan niya upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. "Hello," hinubad ng babae ang kanyang salaming pang-araw, at kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang magandang mukha. Sinukat niya si Harvey para sa isang sandali, pagkatapos ay sinulyapan ang Rolex sa kanyang palso. "Ikaw si Harvey, ang pinakabatang miyembro ng council." "Ako iyon." Tumango si Harvey. "Ikaw ang aking personal na sekretarya, si Zori Voss." Nalaman ni Harvey ang sinabi ng sekretarya pagkatapos niyang magpadala ng digital card noong nakaraang gabi. Nagpakita si Zori ng bahagyang pagkadismaya matapos marinig ang pagtawag ni Harvey sa kanyang pangalan. Sa totoo lang, nakatanggap na siya ng balita. Ang tinaguriang pinakabatang miyembro ng konseho ay isang tagapagsalita lamang mula sa Sky Corporation. Sa madaling salita, isa lang siyang puppet na walang aktwal na awtoridad. Dahil dito, napili si Harvey bilang bagong chairman ng Country H Commercial Group. Ang sabi, lahat ng ito ay isang malaking biro lamang sa buong organisasyon. Maraming tao ang naniniwala na maraming tao ang may mga paraan para kunin ang bagong chairman kung magpapakita siya sa kanyang sarili. Ang pagtitipon ay inorganisa dahil sa eksaktong dahilan na ito. Walang pagdadalawang isip, pinigilan ni Zori ang kanyang paghamak. Kinagat niya ang kanyang mga labi. "Pumasok ka." Hindi alam ni Harvey na maraming bagay ang binabalak ni Zori sa kanyang isipan sa puntong ito. Ngunit naupo pa rin siya sa passenger seat nang walang pag-aalinlangan, at wala lang siyang pakialam sa mga ganyang bagay. Pinandilatan ni Zori ang sapatos ni Harvey bago pinaandar ang sasakyan. Habang nasa daan, nakatingin sa labas ng bintana si Harvey na may ngiti sa labi. "Saan tayo sa susunod, Miss Zori?" Naningkit ang mga mata ni Zori, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "We're heading to a manor in the suburbs. That's the organization's property. Doon gaganapin ang pagtitipon." "Tama, okay lang ba kung may ipagawa ako sa iyo?" Hamalakhak si Harvey. "Oo naman." Napangisi si Zori. "Pwede bang itigil muna ang pagtitig sa mga binti ko na may masamang tingin sa iyong mga mata? Ako ang sekretarya na nakatalaga sa iyo, pero naglilingkod ako sa Country H Commercial Group, hindi sa iyo. Kung patuloy kang nakatingin ng ganyan, ako mismo ang bubulag ng mga mata mo." Napatulala si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit may naisip siya sa sandaling makita niya ang saloobin ni Zori. Siya ay isang mayamang babae mula sa isang malaking pamilya, at halatang hindi siya kontento sa pagiging personal secretary ng isang tao. Tahimik ang sasakyan sa buong biyahe. Ang Porsche ay isang tahimik na tumatakbo ng humigit kumulang 1 oras pagkatapos ng pagmamaneho pababa ng viaduct. Isang manor na libu-libong ektaryang laki ang natagpuan sa dulo ng landas. Ang bawat isang mamahaling kotse ay makikita na may mga napakarilag na tao. Ito ang mga suburb ng lungsod, ngunit ang bawat sulok ay perpektong pinalamutian ng karangyaan at kayamanan sa isip. Saglit na pumikit si Harvey York bago may naisip. Maliban sa pagiging simpleng restaurant at banquet venue, ito rin ay isang resort na itinatag para sa mga tao mula sa itaas na bilog ng lipunan. Pagkatapos ng lahat, ang mga ordinaryong tao ay hindi mangangailangan ng karerahan at mga golf court. Ligtas na sabihin na ang mga taong may pinakamataas na rating lamang sa Walsing ang maaaring gumastos ng kanilang pera dito. Matapos makitang nakapikit si Harvey sa kanyang harapan, inisip ni Zori Voss na si Harvey ay isang bumpkin lang ng bansa na lubhang nagulat sa kultura. She scoffed bago nagsalita sa sobrang pride na tono. Ito ang Royal Manor, isang napakataas na uri ng establishmento kahit na ayon sa mga pamantayan ng Walsing.
Hindi lamang ito isang mahusay na lugar upang gumastos ng pera, ngunit ang sinumang pupunta dito ay dapat magpakita ng kanilang pagiging miyembros bago pa man sila payagang pumasok. Dahil ang kaarawan ngayon ng anak na babae ng tagapangulo, si Johnny Stanton, ang bawat mas mataas sa organisasyon ay imbitado dito. Bilang resulta, ganap na naibok ang lugar. Kung hindi, mas mahirap para sa iyo na magsaya kaysa umakyat sa Mount Everest. Tama, lahat ng nasa loob ay isang kilalang figure na may malalaking negosyo. Marami rin sa mga higher-up ng organisasyon ang pupunta rito. Miyembro ka ng konseho, ngunit dapat mong malaman kung paano mo nakuha ang titulong iyon noong una. Mas mabuting manatili kang mababa at humanap ng tahimik na lugar na makakainan. I'm not willing to admit it, pero personal secretary mo pa rin ako. Huwag kang gagawa ng walang ingat. I'll have a score to settle with you if you manage to embarrass somehow. Mula pa noong madaling araw, isang sekretarya lang ang nagsasalita ng ganoon sa kanilang amo. Matapos marinig ang nakakainis na tono, malamig na ngumiti si Harvey. Kung wala siyang balak na maranasan ang lakas ng Country H Commercial Group, hindi siya magkakaroon ng interes sa unang lugar. Sa kabilang banda, may naisip si Zori, malapit nang dumating ang university mate ko. Sinubukan niya akong habulin, ngunit hindi ko siya tinanggap bilang boyfriend ko. Pagkatapos malaman iyon bilang personal na sekretarya ng isang tao, patuloy siyang nagdadadaldal na papatayin niya ang tao. Huwag mong ibunyag ang iyong sarili, at huwag masyadong lumapit. Mas maganda kung magpanggap ka na hindi mo ako kilala. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka protektahan kung nababaliw ang lalaking iyon. Habang nagpapakita ng mayabang na tingin, at habang nagle-lecture kay Harvey, dumating si Zori sa front door. Tahimik lang na tumingin si Harvey sa paligid. Nakarating ang dalawa sa isang banquet hall sa ikalawang palapag na kitang-kita ang kalangitan. Ito ay isang lubhang marangyang paningin. Casual na naglakad si Harvey ng ilang bilog sa paligid ng bulwagan nang makakita siya ng iba't ibang magagandang pastry at prutas sa mahabang mesa. Ang isang kaakit-akit na champagne tower ay kumikinang din sa ilalim ng mga ilaw. Isang dosenang chef na may puting sombrero ang tumakbo sa paligid ng open kitchen bago mabilis na inihain ang mga pagkaing western ng sunod-sunod. Maliban doon, lahat ng uri ng entertainment facility ay nakita din doon, kabilang ang mga card at pool table. Ang mga waiter ay matatangkad at may magagandang katangian, na nakakaakit sa mga paghihimok ng lahat sa kanilang paligid. Malinaw na ang lugar ay ginawa lamang para sa libangan. Isang dosenang kababaihan na may mga alahas na nagkakahalaga ng mataas sa sinumang ordinaryong tao ang kumukuha ng litrato ng magkasama. Hinawakan ng mga huntsmen na nakasuot ang kanilang mga champagne at alak habang sila ay magagaling na magsalita. Naglalaro pa ang mga prince at young masters at nag-workout kasama ang mga kasama nilang babae. It was safe to say the luxurious place felt quite serene. Kahit sinong pupunta dito ay siguradong feel at home. Siyempre, ang mga tao lang mula sa mga top-rated na lupon ang pinapayagan dito. Hindi sinasadya ni Harvey na makisali sa ganitong lugar. Casual siyang nakahanap ng isang sulok bago nag-isip na kumuha ng ilang masasarap na dessert na hindi man lang bumabati kahit kanino dito. Sa tingin mo, may karapatan ka bang magpakita dito? Nang matapos si Harvey sa kanyang plato ng foie gras, pumunta siya para kumuha ng scavier nang may malamig at mapaglarong boses ang narinig mula sa likuran. Biglang lumingon si Harvey bago nakita ang isang kalbong lalaki na may malaking tiyan na nakasukbit sa loob ng kanyang suit. Saglit na sinukat ni Harvey ang lalaki. Magkakilala ba tayo? Hey, magpanggap ka pa, bulalas ng lalaki, na mabangis na pinandilatan si Harvey. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa hiniling sa iyo na maging bodyguard ni Young Master Killen? Kahit gaano ka pa kagaling makipaglaban, sa laban ka lang talaga. Sa isang legal na lipunan na tulad nito, paano kung maaari kang lumaban? Luluhod ka pa rin sa harap ng tunay na kapangyarihan at pera. Nagngangalit ang kalbong lalaki. Sa wakas ay natauhan na si Harvey. Nagtataka kung sino ito.
Ikaw si Mr. Kaysen. Paano pinayagan ang isang maliit na direktor na pumasok sa isang lugar na tulad nito? Hindi naman ganoon kataas ang standard ng lugar. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Harvey. Talagang nadismaya siya sa lugar. Ito ay isang piging na ginanap ng anak na babae ng chairman, ngunit ang nobody sa entertainment circle ay nandito rin na parehong humihinga ng hangin katulad ng sa karamihan. Ikaw, nanginginig sa galit si Kaysen Lee. Kinwestiyon niya ang karapatan ni Harvey na naroon. At ano ang nangyari? Tuluyan na siyang napagsalitaan. Sa puntong ito, halos hindi niya napigilan ang kanyang galit. Patuloy kang kumilos ng matigas. Huminga ng malalim si Kaysen para makabawi. Ipaliwanag mo kung paano ka nakalusot dito. Kung hindi, I'll get security to kick you out. We'll see just how good of a fighter after that. Sa isip ni Kaysen Lee. Isang young master na kayang lumaban ang nag-aisang lang sa cake. Ngunit paano kung ang isang mahinang hikbi ay makalaban? Hindi lamang iyon magiging ganap na walang silbi, ngunit madadala din nila ang kanilang mga sarili sa hindi kinakailangang problema. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kahusay sa pakikipaglaban ng isang tao, ang bansa ay may mga makina na kayang gawin iyon ng mas maganda pa. Walang pagkakataon na maghagas ng isang suntok. Nagplano siyang humanap ng dahilan para mapatalsik si Harvey bago ito harapin. Maliban kay Killian Hunt, marami pang tao ang interesado kay Cynthia Zimmer. Sabi nga, mahirap siyang kaladkarin para samahan ang mga bisita sa suporta ni Harvey. Bakit kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko sayo? Casual na humigop si Harvey ng kanyang champagne. Ito ba ang pag-aari mo? O kabilang ka sa organisasyong nag-host ng handaan? Kung hindi, ano ang karapatan mo para tanungin ako? You must be quite the nosy bastard, di ba? Ikaw. Naningkit ang mga mata ni Kaysen nang bigla siyang natigilan. Tama si Harvey. Wala talaga siyang karapatang tanungin si Harvey. Dahil nandito ako, natural lang na autorisado akong sumama. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa sarili mo, mas mabuting umalis ka na. Kung nagagalit ka sa akin, mapapahiya ka kaagad. Gusto mo akong umalis. Natigilan si Kaysen bago siya malamig na tumawa. Anong karapatan mong mag-kick out ng tao? Let tell you something. Si Miss Journey mismo ang nag-imbita sa akin dito. Gusto niya at ang aking kupunan na i-record ang mga highlight ng kanyang kaarawan. Ano naman sayo? Huwag mong sabihing dinala ka dito ni Miss Journey bilang bodyguard. She has a team of at least 100 of them. A nobody like you has no right to even stay with her. Hamalakhak si Harvey. Dahil nandito ka bilang isang photographer, gawin mo ng maayos ang iyong trabaho. Bakit ka pa nag-host dito? Baliw. Casual na umalis si Harvey na may hawak na champagne. Ikaw. Nanginginig sa galit si Kaysen matapos makitang hindi siya pinansin ni Harvey. Gusto niyang sampalan sa mukha si Harvey, pero wala siyang choice kundi umalis pagkatapos maalala ang galing sa pakikipaglaban ni Harvey. Wala siyang lakas para labanan si Harvey. Kailangan niya ng suporta. Hindi rin pinansin ni Harvey si Kaysen na umalis. Medyo nasiyahan siya sa mga pagkain dito. Wala siyang balak na tumigil dahil lalo lang lumalakas ang kanyang gana ng mas malaki. Sabi nga, hindi marami ang kumakain ng pagkain sa ganitong lugar. Ang kanyang mga aksyon lamang ay sapat na upang makakuha ng maraming atensyon. Nakatingin sa kanya ang mga lalaki na parang matakaw. Gulat na gulat ang mga babae. Hindi nila naiintindihan kung paano magiging walang hiya ang isang tao gaya ni Harvey. Kumalat ang salita na parang apoy. Hindi nagtagal, may lumabas na lalaking nakaitim na nakasuot habang mariing nakapikit kay Harvey. Ang tao ay dapat nakapitan ng pangkat ng seguridad. Sa paghusga sa kanyang dominanteng aura, malamang na expert din siya sa underworld. You don't look like you're supposed to be here, young man, sabi ng lalaki habang nakatayo sa harap ni Harvey York. Natatakot ako na kailangan kong makita ang iyong imbitasyon, o kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang nagdala sa iyo dito sa unang lugar. Inikot ni Harvey ang baso niya. Kailangan kong patunayan ang aking karapatan na pumunta sa isang mababang lugar na tulad nito.
Oo naman, pero humanap ka muna ng ibang magpapatunay. Kailangan mong maunawaan ang iyong sitwasyon dito, malamig na bulalas ng kapitan. Nabook na ni Miss Journey ang buong lugar. Kung wala ang kanyang imbitasyon, walang sino man ang pinapayagan dito. Lalo na yung pumunta lang para makakuha ng libreng pagkain at inumin. Kung ako sa iyo, matalino akong umalis pagkatapos na magkaroon ng sapat na pagkain sa aking tiyan. Ang kapitan ay may paghamak sa kanyang mukha. Hindi siya nagpapakita ng paggalang kay Harvey, na para bang alam niyang tama ang kanyang haka-haka. Ibinaba ni Harvey ang kanyang baso bago saglit na pinunasan ang kanyang mga daliri. At bakit mo iniisip na nandito lang ako para sa libreng pagkain? Lahat ng tao dito ay may-ari ng negosyo sa ilalim ng pangalan ng Country H Commercial Group. Madalas din silang magkasama. Kahit gaano sila kapribado, mayroon silang kaunting kaibigan na makakasama. Malinaw na hindi ka kasali sa bilog. Isa ka lang malungkot na tao na walang kasama. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ng kapitan. Dahil kapitan ako ng security team, natural lang na kailangan kong i-handle ang safety ng venue. Kung hindi ka mula sa bilog, pagkatapos ay kailangan kong hilingin sa iyo na umalis. Lumapit si Kaysen kasama ang ilang babaeng celebrity. Itinuro nila ang kanilang mga ilong kay Harvey na halata sa kanilang mga mata ang panghahamak. Sa tingin mo ay makakalusot ka na lang sa ganoong mataas na uri ng establishmento na tulad nito, binata. Iminumungkahi ko na umalis ka na kung gusto mong mabawasan ang paghihirap. Kung hindi, nakakahiya kapag itinapon ka sa lugar na ito. Napatawa ang mga celebrity na nagtakip ng bibig matapos marinig ang sinabi ni Kaysen. Ang mga taong tulad nila ay mahilig sa pagdurog sa mga magsasaka ng mababang uri. Doon lamang sila makaramdam ng buhay para sa pagiging produkto ng mga mayayaman. Nginitian ni Harvey ang kapitan na nakatagilid ang ulo, tuluyang hindi pinansin si Kaysen at ang iba pa. At paano kung hindi ako umalis? Anong gagawin mo sa akin? Hindi ka ba natatakot na lumaban sa taong hindi dapat? Malamang magpaliwanag si Harvey kung tatanungin siya ng maayos. At muli, natural na hindi siya magpipigil dahil dumating lang si Kaysen para manggulo. Hey! Isang malamig na tawa ang ibinigay ng kapitan. Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili sa mapahamak na bilog, bata. Dapat mong malaman na ang mga baboy na tulad mo ay walang halaga kumpara sa iba pang mga tao dito. Bakit ang hirap mong makisama? Kabanata 6,260. Kabilang man ako sa bilog. O kung ang bilog ay sapat na karapat-dapat para sa akin. Is none of your business, right? Tama ka dyan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng kapitan. Ang sabi, may obligasyon akong paalisan ka dahil outlier ka. Siyempre, babayaran ko ng maayos ang mga pinsala mo kung mapatunayan mo ang iyong pagkakakilanlan. But then, kaya mo bang gawin yon? Mukhang curious si Harvey. Anong gagawin mo? Luluhod ako. Gusto mo bang magalit ako? Tanong ng kapitan sa madilim na boses. Hayaan mong babalaan kita, anak. Hindi ka dapat magsalita ng ganito kalaki sa isang lugar tulad ng Walsing. Gusto mo bang magalit ako? Ako si Frank Zamo. Sino ka sa tingin mo? Yung chairman. Siyempre, kung ikaw talaga ang chairman. Tawagin pa kitang daddy pagkatapos lumuhod sa harap mo. Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Frank. Ang kanyang mga aksyon ay mabilis at nakamamatay, ganap na nakahuli kay Frank na hindi nakabantay. Mabilis na napalingon ang lahat sa paligid matapos marinig ang malakas na sampal. Ang iyong mga salita, hindi ang akin. Medyo naiinis ako. Pero dahil gusto mo yan, bilisan mo na. Busy ako dito. Nagsalita si Harvey sa depressive na tono na para bang siya ang aktwal na chairman ng organisasyon. Maging si Frank ay nabigla saglit sa narinig niya. Anak, sabi niya sabay takip sa kalahati ng mukha niya. Hindi lang puro yabang, pero parang may mental issues ka rin. Sa tingin mo ikaw ang chairman. Anong biro? Halika, palayasin mo siya dito. Baliin ang kanyang mga binti pagkatapos nito. Lumapit ang ilang security guard dala ang kanilang mga batuta, at handang gawin ang iniutos sa kanila.
Tumigil ka. Biglang sumulpot si Zorivos pagkabalik galing sa restroom. She fiercely glared at Harvey before looking apologetic. Sorry Mr. Frank, dinala ko siya sa loob. Humihingi ako ng tawad sa kanya na naging dahilan ng gulo mo. Tapos, tumingin si Zori kay Harvey. Bilis, humingi ka ng tawad kay Mr. Frank. Hindi lang siya ang kapitan dito, manager din siya ng security department ng Country H Commercial Group. Mayroon siyang 3,000 security guard sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagkontra sa kanya ay mga ngahulugan lamang ng problema para sa iyo. Sinasabi mo na hindi ako makakalaban sa isang security department manager. Natutulog ka ba o ano? Natigilan si Zori bago nagbago ang kanyang ekspresyon. Naalala niya ang isang bagay. Si Harvey ay tagapagsalita lamang ng Sky Corporation. Gayunpaman, isa rin siyang miyembro ng konseho na random na napili bilang susunod na chairman. Sa paghusga mula dito, hindi lamang makakalaban ni Harvey si Frank, ngunit maaari pa niya itong paalisan kung gusto niya. Sabi nga, alam na alam ni Zori na isang kabuoang aksidente lang ang titulo ni Harvey bilang chairman. Walang sinuman sa buong organisasyon ang hahayaan siyang umupo sa posisyon sa unang lugar. Hindi ko alam kung sino ang taong ito, Miss Zori. Ngunit siya ay nag-claim na siya ang chairman ng organisasyon. Natatakot ako na ang bagay ay hindi kasing simple ng hitsura nito.